Lagpas isang buwan na rin tayo naka-quarantine. Katulad ng iba sa inyo, wala na rin akong stock ng food. Nung nagkasakit ako habang naka-quarantine, na-realize ko na mahirap talagang magkasakit. Kaya hanggat maaari, gusto ko nasa bahay lang ako. Ang problema, wala na rin akong makain. Kaya naman ngayon pupunta ako sa grocery, mag-vlog ako para ipakita kung ano bang sitwasyon dito sa Quezon City ngayong extended quarantine. Na lang ako kasi dadaan muna ako sa bahay nila mami. Napansin ko dami pa ding mga sasakyan tsaka mga naglalakad tulad ko. Dun sa tapat ng condo merong outpost ng sundalo. Kala ko hindi ako papalabasin kasi nakalagay parang 10 AM daw yung cut off. Nakalagay naman sa quarantine pass 10 AM pwedeng lumabas. So medyo magulo. Nakakita ko sa labas, mga private car, mga naglalakad, may dalang pinamili, tapos mga motor ng Grab, Lalamove. Kanina nakita ko to nakasarado, pero binubuksan naman pala kapag may dadaan. Medyo madami pa ding sasakyan. Dati, parang pinagbabawal yung mga motor, yung mga habal-habal, pero ngayon na quarantine, sila yung isa sa mga pinaka nakakatulong sa atin. Ganyan kainit, kaya kailangan magpayong. Dito sa dinadaanan ko ang daming halaman na bougainvillea. Ito isang halaman lang magkadugtong, pink tsaka white. Ganda. Pumulot ako sa lapag, bigay ko sa mami ko para makita niya. Itong ganda oh, pink tsaka white. Ang dami na talaga. Daming mga tao sa labas. Yun oh, parang normal na araw lang. Konti lang. So, dito kami sa SM Hypermarket sa Cubao. SM Hypermarket. Ang napansin ko, hindi na kasing haba ng pila dati. So, pipila na ako. Ako ulit yung pinakadulo. Ang napansin ko, mas maiksi ngayon. Kasi halos kalahati lang ng dating pinila namin. Kaya lang, mas dikit-dikit yung tao ngayon. So, nagsimula akong pumila 11:33. Ang dami ng mga sasakyan sa kalsada. Nung dating nag-vlog ako dito, as in, walang dumadaan. Mobile lang ng police. So, ang oras na ngayon, 12:23. Nakapasok na rin sa loob. Pero, hindi pa magsimulang mamili. Ipila ulit. Halos alauna na yata. Buti may baon akong tubig tsaka biskwit. So, oras na ngayon, 1:29 PM. Ngayon pa lang ako magsisimula. Dito na ako sa loob ng grocery. Inabot ng 2 oras yung pagpila. Kasi unlike before na isang pila lang, ngayon meron na silang express lane para sa mga frontliners. So, yung mga, nakita kong mga pumasok, pinauna yung mga police, sundalo, yung mga BFP, mga delivery, tsaka yung tatrabaho sa mga restaurant. Basta yung mga frontliners. Kaya, yan, mas nadoble yung time ng pagpila. Pero okay lang kasi sa loob, maluwag naman. Itong carts, may store ng alcohol, pati yung basket, lahat na. Ito naman yung listahan ko. Mas okay talaga pag papel kumpara kapag cellphone magdilista. Kasi ito pwede mong i-cross out ng ballpen pag nabili mo na. So ito yung listahan ko. Ito naman sa mami ko. Ako na kasi mamimili para sa kanila. So ito yung supply ng tinapay dito. Ngayon mas madami kasi nung last time na namili kami dito, halos wala nang tinapay. So kapag bibili ka ng tinapay, dapat titignan mo yung date. Ito kasi April 24 siya ang expiry date. Kapag kukuha ng mga pagkain sa grocery, mas okay na pag sa likod yung kukunin. Dito ang fruits and vegetable section. Ito parang konti lang yung supply. Pero sa gulay, okay naman. Yun nga lang, walang bawang. Pero meron namang sibuyas. So ito so far yung laman. Itong kalamansi, nag-iisa na lang yung ganitong klase. Kapag bibili ka ng mga pagkain, wag mo lang basta titignan yung presyo. Dapat titignan mo yung per kilo.
Ito 170 per kilo, ito naman 137 per kilo. So lumalabas mas mura to. Nung nakaraan, nagkaubusan ng ginger dito sa grocery, pero ngayon madami. Per kilo niya 300. Ito 96 pesos. Sa kamatis naman, madali kasing mabulok to. So ang pipiliin mo dapat yung hindi pa hinog lahat. Kung naghahanap ka ng magandang pagkain na pwedeng i-stock, ito maganda yung mga root crops. So ito kamote 92 per kilo. Dito naman yung frozen section. So, ito okay ding pang stock na food. Kaya lang, hindi masyadong healthy. Kaya, okay lang siguro pang emergency. Yung talagang walang-wala nang maluto. Ito naman, seafood section. Baka na isda. Yung delata section. Madami naman supply nila. Canned milk. Ito yung maximum. Nakakatawa man aminin, pero necessity para sa mga Pilipino ang suka, toyo. Madami dito mga dato puti, pero hindi nagamit kasi namin silver swan. Ito na lang yung meron. Konti lang yung delivery nila. So, kuha na lang ako tig-isa. Tapos hatiin ko na lang para sa amin ng mami ko. Bigas section. Madami silang mga nasa sako. Meron ding mga 10 kilos. Tsaka yung maliliit na 5 kilos. Pag gagawa ka ng grocery list, mas maganda na listahan pa lang, nakaayos na. So, ito yung sample ko, lahat ng pagkain, hindi pagkain, yung mga gulay, tsaka yung mga karne. Ito yung sa mami ko kasi dikit-dikit magsulat, kaya medyo nahirapan ako. Kaya i-rewrite ko dito sa likod. Dito naman yung noodles section. Habang naka-quarantine, ang daming nag-cutics or kailangang mag-cutics kasi out of stock sa nail polish remover or acetone. So, ito na so far yung laman ng cart. Tissue paper. Ito ang maximum. Maximum of 10 pieces or 1 pack. Pero sa Philippines, hindi na sold out yung ganito. Sa ibang bansa kasi yun nga, hindi sila nagtatabo. Disinfecting liquid, maximum ng 2 piraso kada customer. Madami naman. Habang naka-quarantine sa bahay, ay maglinis-linis at maglaba ng mga nakatambak na labahin. So ito, kuha ko ng okay din naman yung supply. Dito ako sa meat section. Yung mga karne dito ko nilagay. Ito yung meat section. Dati kapag nagbo-vlog ako, sinasabi ko na huwag mag-hoard. Pero nung nakaranas na ako na nagkasakay, tapos mag-isa lang, tapos halos maubos na yung pagkain. Hindi naman hoard, enough lang din. Pero ay, nalaglag. Ayan, so tapos na ako mamili. Ngayon naman pipila para magbayad. Maluwag naman sa loob. Ako yung pinakadulo dito sa pila. 3:46 PM. So, tingnan natin kung anong oras matatapos. Ayan, meron na sa likod ko. Buti na lang press ko dito, may malaking ceiling fan. Sinamahan ako ni Tito Alex dito kasi nga malayo yung grocery, walang sasakyan. Parehas naman kaming merong quarantine pass. Tapos dala ko yung walkie-talkie. Ayan. Tito Alex, nakapila na po ako. So, pati si Kuya Guard na tumutulong na din mag-pack. Ito na yung akin, nasa 4,600 na. Ito naman yung pinabili nila mami. Natapos ako magbayad for 25. So, ganun katagal. 5 oras ako dito sa grocery. Gusto ko sanang abutan yung bagger, yung cashier, tsaka yung guard. Sabi nila bawal. Kasi, syempre para makashare lang kahit paano ng blessings na yung nagtatrabaho sila ng ganitong panahon. So, yan ang grocery dito sa SM Hypermarket sa Quezon City. Meron ditong truck ng militar. Tapos gusto ko lang ipakita na kung gaano yung pinag-iba. Dati kasi nung nag-grocery kami dito, as in, walang sasakyan sa EDSA. So ngayon, papakita ko. So ito na yung flow ng mga sasakyan. To think na quarantine pa din naman hanggang ngayon. So yan ang aking grocery experience. Ngayon, hindi na kami. Makikisakay ako ulit kay Tito Alex. Sa likod naman ako. So may social distancing.
Pagkatapos ng 5 oras sa grocery, nakauwi na rin at si Tito Alex, bali, hatid sundo lang, hindi na siya pumasok sa loob ng grocery para less din yung contact sa mga tao. So, si Fluffy, ayan, kumakain siya. Medyo nakaka-haggard mag-grocery. Bago ko ipakita yung mga pinamili ko ngayon para sure na malinis, maliligo muna ako. Nakaligo na din. Ito na yung mga pinamili. Sa lapag lang muna namin nilagay para bago ko itabi, malinis at saka masanitize. Pag namimili kami, palaging may dalang sariling eco bag tsaka plastic. Yung eco bag para sa mga tuyo, yung plastic naman para sa mga wet, yung mga karne, yung mga frozen. Kasi sa grocery, nilalagay lang yon sa bag. So, pag tagal, syempre dala-dala mo, diba? Mababasa, masisira, ikaw din yung mahihirapan. So, ito, tulad niyan, nakabag na pero sira na. So, ngayon, i-haul ko, papakita ko yung mga napamili ko sa grocery. Tapos, share din ako ng mga tips na alam ko sa paglinis at pag-organize sa mga pinamili sa grocery. Bumili ako ng hotdog, tocino. Ito naman, frozen strawberry para pang dessert o kaya pang gawang juice or shake. Bumili din ako ng kimchi para makagawa ng kimchi fried rice. Frozen vegetables, kalahating giniling na baboy, dalagang bukid, 3 piraso. Ito naman, chicken quarter. Bumili ako ng 4 na piraso pang prito-prito. Ito, mura siya, pero mukhang okay pa naman. Baboy siya na buto-buto, pero madami ding laman. 163 pesos itong buong to. So, 2 pack. Bago ko ilagay sa freezer, hinugasan ko muna. Kuskusin lang, harap at saka likod. Sa mga malansa naman, tulad ng isda at manok, hinuhugasan ko muna bago ko ilagay sa ref. Itong pinaglagyan na plastic, hinuhugasan ko din. Nilalagay ko sa strainer para tumulo ng mabuti. Kapag madami yung pinatigas mo, syempre matatagalan kang palambutin. Kaya ito, naka-separate na kada luto. Ito naman lahat ng gulay na binili ko, kangkong, gabe at okra, carrots, ng 2 pack ng baby potato. Itong ginger, para sa ginger tea with lemon and honey. Papaya, ito 45 pesos. Sayote, ito kamote, nung kinuha ko siya, medyo hilaw-hilaw pa. Ngayon, nahinog na. Kalamansi, sibuyas, wala nang bawang, out of stock sa grocery. Diniretso ko dito sa lababo para mahugasan. Yung mga gulay kasi kapag nabasa, tapos hindi mo napatuyong mabuti, tapos in-store mo sa kusina or sa ref, may tendency mabulok agad. Kaya kailangan may strainer para yung extra tubig matatanggal. Ito namang mga gulay na root crops, tingin ko hindi pwedeng basain. Pag hinugasan, baka mas mabilis mabulok. Kaya ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang agad sa plastic. Ma-effort talaga, no? Dati kapag mag-grocery ka, lahat ng pinamili mo, ilalagay mo lang sa cabinet or sa ref, diretso na. Pero ngayon, kailangan talagang mag-ingat. Hindi ko na naipapakita sa video, pero kada paghawa ko ng pagkain, ng packaging, naghugas agad ako ng kamay. Ito namang pinagpapatungan ko ng mga groceries at mga pinapakita ko sa haul. Inaalkoholan ko. Tapos, pinupunasan. Kada pakita yan, kada klase ng pagkain. Turner, ladle, itong adapter, lighter, server lang, stainless. Ang cute niya, cactus. Hugasan muna bago ilagay sa cabinet. Yung mga hindi naman pang luto, pwede sigurong isprayan na lang ng alcohol. Ini-sprayan ko ng alcohol lahat. So, sa akin, okay lang na maglasa ng konting alcohol, wag lang maglasang virus. Papakita ko lang ng mabilisan. 2 fresh milk, cinnamon, evap milk, squid in can, raisin, curry powder, fried garlic, gelatin powder, queso, colt, 2 piraso ng gardenia bread, 2 tray ng itlog, washed sugar, white sugar, coke, grass jelly, pineapple juice. Ito namang laman ng eco bag, butter, V-cut, tomato sauce, Mr. chips, all-purpose cream, corned beef, flour, magic flake, chocolate fudge, kondensada, cherry, pancit canton, noodles, nougat, at ang huling item na ay paminta. So, alas 11 na ng gabi, umalis ako ng bahay, 10 AM. Lahat kailangan mo magtiis, mag-sacrifice. Hindi ka pwedeng magreklamo na nahihirapan ka, napapagod ka. Kasi lahat naman ng tao ngayon, nahihirapan, napapagod. Tissue, napkin. So, binasa ako ng alcohol. Kung gusto mong tumagal yung supply mo ng alcohol, ang tip ko, mas okay na gumamit ka ng spray bottle. Kasi inobserbahan ko, ito kasing sa bote, kapag ibubuhos mo lang siyang ganyan, ang dami agad ng tumatapon, tapos isang gamitan lang. So, nung gumamit ako ng spray bottle, yung amount niya, kahit konti lang, madami ka nang mai-sprayan, tsaka mas madaming beses mo siyang magagamit. Ang maganda pa dyan, isang spray mo lang, halos buong kamay mo na yung nalalagyan ng alcohol. Sa sobrang pagod ko, nakalimutan ko na bumili nga din pala ako ng bigas.
Kaya ko siya na isang kamay. So, yan lang. Ay, sa wakas makakapagpahinga na din. Kakaibang experience sa grocery ngayon. Pero sigurado ako, walang tao ang hindi nahihirapan ngayon. Yun nga lang, iba-ibang level ng hirap at hindi pwedeng ikumpara. Yung madali para sa akin, pwedeng mahirap pala para sa'yo. Yung madali para sa'yo, pwedeng mahirap pala para sa akin. Tulad na lang ng pag-grocery, dati nakakatamad lang siyang gawain, pero ngayon, mas na-appreciate na natin. Mahirap talaga yung panahon, pero sa tingin ko, kaya tayo dumadaan sa mahirap at malungkot para kapag masaya at madali na ulit, mas ma-appreciate natin. So, kung nagustuhan mo tong vlog na to, don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty. So, see you next time. Bye! Tulog na ako. Ay, sa wakas. Ay, pagod ako.